Ma'am, pakipaliwanag nga papaano po mapapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng taon? Okay. Mm. So, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Actually, nagkaroon po kami ng press conference Mm-mm. kahapon, by the way, sa Department of Trade and Industry kasi po Consumer Welfare Month po ngayon. Mhm. So, kaya napapanahon po talaga yung mga para sa mga aspeto na tungkol sa consumers. Mhm. At ganun din naman, of course, yung sa ibang mga aspeto na nandyan ang DTI, no? Mm. Ito pong sa adjustment, yung notice of no increase sa Mm. SRP adjustment, ito po kasi ay ginagawa ng DTI ito, pinapag-aralan po ito, ina-assess po yan every now and then, ano? Mhm. And ngayon pong magpapasko, meron po kasing request originally nung nakaraang September ng increase yung ibang manufacturers. Mhm. So ngayon, isa sa mga sinasabi nilang dahilan ay itong mataas na logistical cost Mm. of doing business. So ngayon, nagkaroon ng EO 41, inilabas ni Presidente ng Opo. ating Pangulo Mm. last week, no? Mm. So, alam niyo po, napakalaking bagay po ito kasi according to the Truckers Association, Mm. about 30% po ng cost nila ay logistical cost. Mm. So, one-third halos yan nung kanilang ginagastos para makarating yung produkto nila doon sa merkado. So, tanggalin po natin ito. Medyo malaki-laki na po ang ginhawa niyan. Hindi lang po sa manufacturers, lalo na po sa consumers. And therefore, because of this, Secretary Alfredo Pascual had said yesterday, he reiterated his appeal to the manufacturers na sana wag na po tayong magtaas ng bilihin, especially hanggang year-end dahil magpapasko na, no? And it was heeded naman by the manufacturers because as Secretary Pascual had mentioned in the press conference yesterday, yung mga manufacturers po mismo na nanghingi ng request na mag-i-increase sila, winidraw nila. Okay. Alright. So, malaking bagay yun. Maganda itong EO Executive Order number 41 na pinirmahan nga ng Pangulong Bongbong Marcos dito, Yusek, no? Kasi nga, Opo. dahil dito sa mataas na logistical cost, talagang mapipilitan ang ating mga negosyante magtaas din ng kanilang mga produkto. Ang problema ho dito, dapat iminungkain nyo ba with the Secretary Pascual na standardize ito pong pagpapatupad ng EO dahil saklaw lamang nito yung pong pagdaan ng mga truck sa mga national highway. Pag Opo. pumasok na po sila sa mga local roads, halimbawa sa Cavite, diyan po sa ano pa ba yung mga bayan sa Batangas, Laguna, pag pumasok na po diyan sa LGU, magbabayad pa rin po sila may mga fees may mga sticker. That's right. Oo. Oo. Kaya Actually, iilan lang naman ang sumusunod dito. Halimbawa Maynila, wala na talaga No, sinuspend po nila yung pangungulekta ng fees. Pero Tama po kayo. with all due respect po sa iba, talagang magbabayad ka pa rin pag pumasok sila halimbawa sa syudad or munisipalidad. Yung mga truck. Ada? Actually, oo. Actually, Aljo, itong usapin naman na ito, kasi nasasaad nga dun sa EO 41, yung Opo. national roads. Yung para sa mga local roads naman, na sakop ng mga LGUs, remember that pagka-issue nitong EO 41, meron po tayong 30 days na to issue the guidelines on this. And maganda po yung ginawa ng City of Manila na nabanggit po ninyo. Alam niyo po, pagkalabas ng EO 41, naglabas kaagad sila ng sarili nila na memo na sinususpindi nila lahat ng mga pass-through fees. So malaking bagay po yun and we hope that it will be a good example para sa mga ibang LGUs na ganun din po ang gawin nila. Kasi po ang kaibahan nito, kaya malaking bagay po ito, ang City of Manila po, nandiyan po yung ating pier nandiyan ang port. Yes. Oo, so karamihan ng ating mga truck ay nanggagaling po dyan sa port area, sa port. So
imagine po ninyo. Pangalawa, ang alam po namin, isa sila sa pinakamalaki na fees na kinukolekta. So, yung napakalaking bagay po nito, from the origin, from the port, hindi ba? So, yun pong mga trucks na yon, hindi na po hihingian yan. And it is the hope of the agencies and of course, the hope of our Secretary Alfredo Pascual that the LGUs will also, the other LGUs will also follow suit. Kasi po itong sa PAS2 na to, pinangunahan po ito ng Department of Trade and Industry. Si Secretary Pascual sent this recommendation nung June pa lamang po. And then they had the meeting about this in August. By September, kami po ay natutuwa sa Department of Trade and Industry dahil napagbigyan po tayo ng Pangulo. Okay. Ganun pa man, Aljo, medyo marami tayong interagency yan. So, 6 po na ahensya po yan. Kasama lang po ang DTI dyan. Okay. Yung mga kumpanya nag-cancel ng kanilang request na taasan ng kanilang mga itinitinda, itong mga manufacturers na ito, bottled water. Tama ho ba? Condiments, tinapay, asin, salt, at saka yung soap. How about yung pong sangkap ng pagluluto ng spaghetti? Yan. Hamon, delata, canned goods. Kumusta ho? Okay. So, bale, siguro kailangan nating i-qualify ito, Aljo. So, ang tinitignan po kasi ng Department of Trade and Industry, yun pong nasa BNTC, necessities and prime commodities. Ito po yung mga nakapaloob sa SRP. Yung mga iba po, katulad ng halimbawa, hamon, hindi po yan kasama sa basic necessity. Aldo, medyo sarap pa naman nun. Oo nga. Actually, lahat tayo, gusto natin, syempre, meron tayong nakalagay na hamon pagka Noche Buena, no? Pag Pasko. Pero hindi po kasi kasama yan eh. Pero ang kasama po, ang tinitignan po ng Department of Trade and Industry, ito pong mga nasa BNPC category. Ano po yun? At yung ang mga nandun po, kasi nagkaroon po ng pagkukonsulta, pagpupulong, nung nakaraang September, ito po yung mga nasa canned sardines, processed milk, mga ganon, bread, salt, bottled water, katulad ng nabanggit mo, pati kandila, nandun din, condiments, nandun din, toilet soap, and yung sa kandila is also important dahil tayo po malapit na pong mag-undas. So, malapit na pala. Malaking bagay din po yan, opo. Pati processed canned meat and beef nandun din po. So, may kategorya po tayo na nandyan. So, yun po ang mga nagpunta ron, Aljo. At least maibsan po ang ating pong sakit sa ulo, ika nga, no? Ano po yung reaksyon sa payag naman ng DTI na wala ng price increase sa basic goods hanggang matapos ng taon? Yun. Natural, ang dating sa akin, medyo sweeping statement yon. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Kung tayo na sa DTI, hindi na gusto natin mangyari. Di ba? Pakiusapan ng mga manufacturers na huwag munang mag-adjust o magtaas ng mga presyo ng kanilang bilihin. Pero pwede bang maibsan? Pwede bang can you control it? Yun ang question, di ba? Anong violation ng mga manufacturers kung nagtaas? Hindi ko sinasabi gusto ko magtaas sila. Iba yon. Sinasabi ko lang, I don't think there's a violation, di ba? Kasi free enterprise tayo, hindi naman tayo communist state, di ba? Ang minomonitor ng, para lang be realistic lang sa mga consumers, no? Ang minomonitor ng DTI is a little bit less than 300 items. Pero tama ang ginawa nila. Minomonitor nila yung mga market leaders, yung mga most famous brands na binibili ng tao, no? The more famous brands, no? Kasi dahil doon, kapag gumalaw ang mga presyo nito, very likely, not 100% sure, but very likely, pwedeng gumalaw din ang presyo ng mga kalaban. Kasi siyempre, lahat sila naka-price. No? Pricing is a management strategy. So, ang presyo ng mga kalaban, depende dun sa presyo ng market leader. Di ba? So, natural, kapag gumalaw ang presyo ng market leader, gagalaw. Kaya binabantay nila yung presyo. Nakikiusap sila, ang DTI, sa mga market leaders, no? Manufacturers, ng owners of the leading brands, no? Na huwag munang maggalaw galawin ng kanilang presyo until end of the year. Pero ang akin lang is, may gagalaw ba? Palagay ko, may gagalaw. Right now pa lang, may mga nag-abisa na maggagalaw ng presyo. Pero hindi marami. Opo, pero meron. Dahil nung nakaraan nga lang at sinabi din ng DTI kanina,
Mataas daw kasi ang logistical cost. Kaya ganun eh. Correct. So may Correct. executive order number 41 inilabas ng Pangulong Bongbong Marcos na at least man lang wala na mga pass-through fees. Opo, ano po reaction nyo doon? Talagang nakatulong ito na babaan muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Halimbawa na lang ng condiments, tinapay, asin, o kandila, bottled water, canned sardines. Opo. We have very good laws and very good guidance, no, directives galing gobyerno. Opo. Hindi bago yan eh. Dati pa naman yan eh. Okay? Parang pa yata ng GMA yan. Okay? Opo. So, hindi lang napapasunod. So, it's a reminder na huwag na kayong humingi. Actually, hindi lang naman official na hingi yan na pass-through fees eh. Aha. Ibig sabihin, pati yung mga humingi ng tong at marami dyan. Diba? Bakit? Nakita nila, ay, driver lang to eh. Sumusunod na to eh. Hihingin nila sa owner nila kung magkano hiningi namin sa kanya, di ba? So, mga tong along the way na dumadaan lang sa highway, crossing their municipality or city, hihingi na ng bayad. Now, yung mga pumapasok, sinabi nyo kanina, mga pumapasok sa inner roads, no, local roads, no? Natural, pag mag-park, may fees yan. Hindi pwedeng wala. Nag-deliver sila sa palengke, nag-deliver sila sa mga tindahan sa loob, no? Siyempre, may binabayaran din yan. Hindi pwedeng maalis yan, no? Kaya lang, understood yun, kasama na yun sa part of the cost, no? Of operations, kasama yun. Ang malaking importanteng hindi gumalaw is, number one, raw materials. Aha. Kaya abroad lahat eh. Over-reliance tayo sa imported eh. Wala tayong magawa doon. We cannot control that. Diba? The cost of fuel, hindi natin makontrol yan. Okay? I mean, makokontrol natin yung paghingi-hingi ng local officials, pero yung world prices pag gumalaw, diba? Presyo ng trigo, hindi natin makontrol yan. Diba? So, ang hirap sabihin sa isang manufacturer, pwede ba? Huwag kang mag-increase kasi hindi naman na kontrolado lahat ng kanyang gastusin. Diba? So, realistically speaking, I expect that some will go up. Meron na ba nag-abiso sa amin? Meron na few. Yung iba October 1 effective, yung iba October 16 effective. Selected items of manufacturers. So, Okay. hindi lahat ng produkto at hindi lahat ng manufacturers. Okay? So, that's important. Kasi pag sinabi ng tao, ay naku, yung company yan magtatas. Meron siyang 200 items 200, variants, SKUs ang tawag dyan, di ba? 200 products sold in the market. Ang tinaas niya, 10 items lang eh. Does that mean nagtaas siya? Oo. Pero, you have to qualify. 10 out of 200 items is a very small fraction ng mga items niya. Pumili ka ng mga hindi nagtaas. Alright. Diba? Reaksyon niyo po dito sa pronouncement na DTI. Walang price hike ng mga bottled water, condiments, tinapay, asin, soap, ano pa ito? Canned sardines at iba pa. Till the end of 2023. Sir. Alam niyo po, ngayon po ay Consumer Welfare Month. Ano po? Ngayong buwan na ito. At very timely yung pronouncement ng DTI ukol dito sa ilang mga basic commodities. At narinig ko rin, ang sinabi ng kalihim ay pinakiusapan niya yung 6 na manufacturers na nag-submit ng mga price request sa DTI. And dahil dyan, pinag-usapan daw niya yung mga iba pa mga manufacturers. Alam nyo, sana laging ganito ang ating attitude, lalong-lalo na yung mga nasa loob ng gobyerno, para maproteksyonan ang ating publiko. Bukod po dyan, may mga bagay na hindi rin naman saklaw ng DTI. Pero bilang bahagi ang DTI ng isa sa mga economic managers ng ating bansa, pwede niyang ibigay yung payo para tuluyang sabihin natin hindi lang po hanggang Sir Aljo, hindi lang hanggang Disyembre 2023. Ano po? Baka kasi magkagulatan na naman tayo sa darating na Enero. Ang punto po dito, dapat suportahan po ng DTI yung panukala halimbawa ni Speaker Romualdez na tanggalin na yung 12% sa petroleum ng value added tax, ano? Kapag nangyari po yan, yung expanded value-added tax na 12% sa petroleum, may impact yan sa mga basic commodities and other commodities, no?
mahalaga po 'yan, no? Para hindi rin po nagiging bilaukan ng Department of Trade and Industry sa mga kaliwat kanang request dahil sa patuloy nga ng paggalaw ng halaga ng petrolyo, no? Isang bagay 'yan kung bakit Opo. nagre-request itong mga manufacturer. Tayo namang mga mamimili lagi naman po tayong at the losing end lagi. May mga nanay nga na nagrereklamo, ang sinasabi nila yung halaga ng kanilang pinamimili na pang isang buwan ay nagiging pang 15 araw na lamang yung value, yung cost of money nila. Opo. And siguro tignan din natin yung request ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Na? Sir Aljo, dahil may request sila na yung 25 centavos Round off na. i-round off daw nila. So, kung ang presyo halimbawa po ay 15.15, halimbawa po 15 pesos at 15 centavos, pakiusap ng Bangko Sentral, i-round off na yung mga 25. presyo. So, magiging 15.25. So, basically, kung hindi man magkaroon ng increase sa mga basic commodities, kung may request naman ang Bangko Sentral na i-round off sa 25. So parang nag-increase na rin. Very minimal, pero pag pinagsama-sama mo, malaki pa rin po 'yon, no? Hindi ko alam kung kakulangan ng ng usapin ng barya yan, pero may epekto po ito sa Yun ang sabi sa nila, ginagawang, kulang daw sa barya. Para maibsan ang opo. kakulangan ng barya sa Pilipinas. Opo. So, magti-trigger naman ito ng paggalaw. Ibig Okay. sabihin ng konting adjustment, no? Yung mga maliliit na yan, pag pinagsama-sama mo yan, napakalaking bagay niyan sa ating mga mamimili. Po. At ngayon po, nitong nakarang araw lamang, ang diesel ay pumalo rin sa panibagong Maliit lang. 24 Bahagya lang naman ang pagtaas. Opo. Opo. Okay. So, mga ganitong bagay na binabalanse dapat ng Department of Trade Alright. and Industry. Opo. At hindi lang sir sa hindi lang sa usapin ng SRP, yung standard retail price. Dapat sana gawin ng itong mandatory retail price. Alright.